Sino ba yung taong to? Yung unang pakilala po sa amin ni Monique, anak daw po siya ng may-ari ng apartment. Siya ba talaga ay anak ng may-ari? Hindi po. Ano siya? Kinakasama po. Hindi kasal? Yes po. Sir Angelo, kasama mo sa bahay ito, kinakasama mo ito. Tinatanong kita ngayon kung ano ang alam mo dito. Unless Wala po, sir. sinasabi mo, Wala po. tinatanggi mo na wala ka talagang alam. Ibig Opo, sabihin, biktima rin po ako, sir. may babae na hindi mo kadugo, pumasok lang sa buhay mo, pinagkatiwala mo na lahat, bahala ka dyan. Ngayon nagagalit ka na nawala yung pera mo dahil hindi mo tinignan. Hindi naman po ako naka, doon, sir. Di pa ako pinagtitiwalaan doon, sir. Oh, hindi ikaw yung pinagkatiwalaan eh. Bakit yung pagkakatiwalaan si Monique? Kung hindi dahil sa'yo, di ba? Sir Rexon, naririnig niyo po ba yung sinasabi ng anak po ninyo na si Angelo? Apo, naririnig ko po. Oo, sir, sa akin, ayoko naman kayong pag-awain ng mag-ama. Pero Apo. parang ang lumalabas dito, ito pong anak ninyo na mismo yung kadugo, eh parang walang pakialam dito sa negosyo nyo. Ipinagkaubayan niya lahat kay Monique. Ano po? Under. Monique. Under. So kung may titignan tayo dito, ma'am. Naloko number 1, Angelo. Naloko number 2, kayo. Naloko number 3, si Sir Rexon. And then si 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itong mga complainant na lumapit sa amin. So nakikita natin na marami siyang napaikot na tao. Aral din po sa amin. Aral din sa amin yan. Yes, tama, sir. Yung pala, malugang kong ilaw na kagad-agad ng mukha, pala eh. Okay. Ay, sir, bawal po muna, sir. Paano po kayo nagkaroon ng contact dito sa inyong inireklamo na babae? Nag-post po kami sa mga sandan. Kayo nag-post, Yes, mga looking for. Yes for. po. Mhm. Siya po ang nag-direct message sa amin. Okay. Then, since kilala po siya doon sa lugar at nung apartment mismo, nagkaroon na po kami ng tiwala na mag-close deal po. Okay. Sa totoo lang, no, yung mga ganitong klase ng mga sanglatira, napakadelikado eh. Unang-una kasi, ang sanglatira, sa pagkakaalam ko rin, dinidiscourage din ng mga otoridad niya. Kasi tulad nito, may mga nangyayaring panluloko. Kasi, bigla na lang may lumutang na totoong may-ari. Kaya ang question dito, sino ba yung taong to? Yung unang pakilala po sa amin ni Monique, anak daw po siya ng may-ari ng apartment. Pero, lumabas, siya ba talaga ay anak ng may-ari? Hindi po. Ano siya? Kinakasama po. Hindi kasal. Yes po. Sino ang nagpakilala sa inyo na umano'y totoong may-ari? Rexon. Redencio. Siguro, para mas maganda, makausap na natin ngayon ang mismong si Rexon para alamin kung ano bang meron dito. Magandang umaga sa inyo, Sir Rexon Redencio. Apo. Sir Rexon, matanong ko, anong naging problema dito? Yun nga po, para hindi man makaabala sa akin, kasi ayoko rin ng masira ang pangalan ko, ganito na lang, gagawin natin po. Maghahanap po ako ng pera para mabayaran sila ng buo. Bakit ikaw, sir, yung maglalabas ng pera? Para po yung apartment ko, hindi matenga, kasi kung kasuhan po yan, matatagal po yan. Kasi yun ang inaasahan ko eh, kaya po pinundar ko yan eh. Para naman meron akong kaming income. Yung pala, ganyan ang mangyayari. Pero siguro tanungin ko lang sa iyo, may alam ba yung mismo mong anak na si Angelo tungkol dito? Kasi syempre, kinakasama niya itong si Monique. Wala po. Ang inaano ko lang sir sa mga tenant na yan, bakit sila nagbabayad ng walang alam, kung hindi namin alam, dapat magbitaw ka ng pera nang alam ng may-ari. Hanapan niyo ng titulo o tax debt o ID ng may-ari. Pero sir, siguro, ako naman, nagsasabi naman kami dito sa mga complainant, ay dapat lesson din dapat na malaman nila. Na bago kayo magsangla, or wag na natin sabihin sangla, kasi bawal magsangla tira. Actually, hindi tama yan. Illegal eh. Kung pag-uusapan ng pagrerenta sa isang lugar, hahanapin muna yung totoong may-ari, sino nakapangalan sa titulo, yung mga ganong klaseng detalye. Bago pumasok doon sa mismong kontrata, hindi lang din dapat kasunduan, kundi official contract of leasing of property. Parang ganun ang nangyayari. Ang nangyayari po, sila-sila lang eh. Wala kaming alam. Yes. Oo. Which is yun na nga, itinago nito ni Monique. Para sa akin, sir, ay parang sila ay nalinlang nito ni Monique. Yes. So parang lesson na din yun para din sa kanila at para na din siguro sa inyo, sir, na wag din basta-basta magtitiwala. Kung hindi nyo kadugo, ay wag magsasabi na sila magtitiwala. Aral din po sa amin. Aral din sa amin yan. Yes, tama, sir. Yung pala, malugang kong ilaw na kagad-agad ng mukha, pala eh. Okay.
Ay, sir, bawal po muna, sir. Bawal po muna dito sa programa. Pero, sir, siguro with that said, kausapin din namin ito si Angelo kasi siya yung pinakamalapit kay Monique. Sige pa. Alright, sir. Sige, stay lang po on the line. Ngayon, makakausap natin sa kabilang linya naman itong si Angelo Redesio. Magandang umaga sa inyo, Sir Angelo. Magandang umaga po, sir. Sir Angelo, kasama mo sa bahay ito, kinakasama mo ito. Tinatanong kita ngayon, harap-harapan, lalaki sa lalaki, kung ano ang alam mo dito. Unless, Wala po, sir. sinasabi mo, Wala po. tinatanggi mo na wala ka talagang alam. Ibig Opo, sabihin, biktima rin po ako, sir. may babae na hindi mo kadugo, pumasok lang sa buhay mo, pinagkatiwala mo na lahat, bahala ka dyan. Ngayon nagagalit ka na nawala yung pera mo dahil hindi mo tinignan. Hindi naman po akong doon, sir. Hindi pa akong pinagtitiwalaan ko, sir. Oh, hindi ikaw yung pinagkatiwalaan eh. Bakit yung pagkakatiwalaan si Monique? O hindi dahil sa'yo, di ba? Dati ka po kasi okay naman po siya na napagkatitiwalaan po namin sa apartment. Okay. Sige. Hindi po namin lubos sa kalain na ngayon mangyayari yan, gagawin niya yan. Sige din, Ayun kausapin mo Okay, si Rexon ngayon. sige Sir Angelo, dyan lang muna kayo ha. Sige po. Sir Rexon, naririnig niyo po ba yung sinasabi ng anak po ninyo na si Angelo? Apo, naririnig ko po. Oo, sir, sa akin, ayoko naman kayong pag-awayin ng mag-ama kasi nandito tayo para solusyonin yung problema. Pero, Apo. parang ang lumalabas dito, ito pong anak ninyo na mismo yung kadugo, parang walang pakialam dito sa negosyo nyo. Ipinagkaubayan niya lahat kay Monique. Ininatang kay Monique, hindi ko alam kay bakit, pati ang mga pinaghirapan ninyo na kay Monique, so mahirap. Ano po? Ander. Yan, sir, ang gusto ko itumbok kanina pa. Transaction po, lahat ng transaction ni Monique sa bahay, apartment, diyan na naman malakad lahat. Walang Anak ng hindi tipaklong. matawan, walang Okay. coordination. Matanong ko lang, Sir Rexon ha, kung alam nyo naman pala, sorry for the term, ikaw na rin nagsabi na under yung anak ninyo, nasan po ba kayo? Bakit itong negosyo nyo, hindi nyo kumbaga ma-hands-on? Kawawa naman si Angelo kung Kasi po, nasa trabaho din ako. trabaho rin. So nakikita natin, sir, dito kung saan nagkaroon ng problema. Now, si Monique nagpresenta, hinayaan ninyo, ikaw din, sir, hinayaan mo. Ito din si Angelo, hinayaan niya mas lalo, hindi niya minanage, no? Dahil busy siya sa kanyang trabaho at walang nagmamanage ni isa dun sa business kundi itong live-in partner mo. Pero ito naman, live-in partner mo at that time, anong ginagawa naman niya? Sige po, pwede mo usapin. Sige. Hello po, good morning. Yes, good morning po, Ma'am Jenny. Yes po, sir. Good Yes. morning po. Ma'am, no, mabanggit ko lang doon naman sa parte na bakit parang libre lang kumilos itong si Monique. Dati po, ako po ang humahawak ng parenta dyan kada unit. Alright. Kaso nitong huli po, kasi hindi po ako masyadong maboka about sa pagpaparenta. Siya po yung nagpo-post kasi mas mabilis po siyang makakuha ng taga-rent. Mga 1 day, 2 days lang, makakakuha po siya ng taga-renta. Okay. Yun po yung ano namin, kaya inano ko po namin sa kanya, tiniwala namin sa kanya yung apartment. Okay. Ang ginagawa niya po kasi, Okay. halimbawa isang unit, ibibigay namin sa kanya ng 8,000, ginagawa niya Okay. pong 9,000 or 10,000 yung isang unit. Okay. Para at least may tubo. So kung may Hindi. titignan tayo dito, ma'am. Naloko number 1, Angelo. Naloko number 2, kayo. Naloko number 3, si Sir Rexon. And then si 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, itong mga complainant na lumapit sa amin. Opo, sir. So nakikita natin na marami siyang napaikot na tao. Sa kabilang linya, itong lupo ng Barangay Bambang, Taguig City, si Lazaro Manalo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Ano bang naging problema dito, sir? At meron ba kayong impormasyon or mga complaints laban sa kanya? Nung ito po ang simula po niyan, 521 po, nagpa-blatter po ang mga complainant. Tungkol nga po doon sa Sanglatira. Okay. Na pinagkukunan sila ng mga different amount. May 150, may 200, may Ang 300. laki. Na nagtotal po ng 1,340,000. Oh. So may ginawa ba tayo, sir, na nagpatawag, nagpasomon or anything? After po na magpa-blatter sila, in-schedule po namin ang unang paghaharap o first hearing noong May 22. Okay. Inakasan din po. Doon po sa unang paghaharap na yon ay dumating po ang mga complainant, kompleto po sila. Wala po doon ang respondent. Sumibat Wala. na. Taga dyan ba, sir, sa inyong barangay sa pagkakaalam ninyo? Taga-barangay po rin yun. Okay. Dahil ang mga parents niya dito po nakatira. Alright. So umeska po na. So ano po nangyari, sir, nung hindi po sumipot? May mga sumunod pa bang hearing? Kung hindi sumipot, siyempre po, na humiling ang mga complainant na gusto po nilang makaharap yung respondent. So, in-reschedule po namin sila ng
May 24, Sabado po yun. Okay. Yun po ang second hearing. At doon po ay dumating ang respondent kasama po ang kanyang mga magulang. Ano naging usapin dun sa mismong barangay? Anong sinabi niya? Ang problema po, tinatanong namin si Monique kung may maibabalik siyang pera. Na po, wala na po siyang maibabalik na pera. Bakit daw ho? Wala nang may Anong babalik. sinabi niya? Bakit wala daw? Ang isinagot po niya doon, meron siya pong listahan o 4 pages. Okay. Ang listahan, naka-itemize po yung lahat ng pinaggamitan ng pera. Naka-itemize, pinaggamitan ng pera. Opo, andun po mga sinelas, andun po yung binili ng motor, andun No, sir. Actually, kung ako tatanungin, why would there be an itemized kung wala naman binigay na permiso na gamitin yung pera na yan? Yun na nga po, yun na nga po. Siguro akala ni Monique, naku mo may ibibigay siyang listahan, tapos na ang problema niya. Ngayon, ano naging punot dulo ng hearing na po yun, sir? Yun po ay huling paghaharap na namin kasi po, sir, ipinaabot ko po sa inyong kaalaman na ang kaso pong estapa ay hindi po sakop ng katarungang pambarangay. Yes, tama naman. Po yan ay binigyan na namin ng certificate to file action. Okay. Maidulog na po nila ito sa higher court at para mabigyan sila ng kaukulang solusyon yung mga nagsangla at yung mga pinagsanlaan. Sir Rexon, nandyan pa po kayo? Apo, sir, ito. Willing po ba kayo na sampahan natin ang kaso ito si Monique? Walang problema po. Oo, kasi... Willing mo naman po, willing naman. Pero kayo, may in-open up kayo na solution muna para at least hindi rin kayo maabala dyan sa paupahan nyo. Ang akin po, ang solusyon ko, maibalik yung pera sa kanila, kahit maghahanap ako ng pera, para naman hindi nakatingga yung property ko, wala akong kita ngayon. Hina ng trabaho namin. Okay. Sige, ganito, Sir Rexon, nag-offer kayo. Ako naman, nakikita ko naman na parang gusto nyo maiayos ang problema dahil tama naman kayo at tatagal itong kaso. But, I believe, sir, na hindi dapat magtatapos dito. At sinasabihan ko din ng ating mga complainant na kahit man mabigyan kayo ni Sir Rexon, which is hindi na dapat responsibilidad at hindi niya obligasyon, pero dahil maiipit ang kanyang negosyo, ay binibigay niya sa inyo. Sa inyo, inuulit ko, nakatape tayo dito ngayon, na makipag-cooperate kayo at gawin yung paraan at hakbang na para habulin itong si Monique. Kung kinakailangan mag-file ng case, mag-file kayo ng case kasama itong si Sir Rexon, kasama ang kanyang live-in partner, at kasama na rin itong si Angelo. Alright? Apo, tama po. Sige. Tama So, po yan. siguro, sir, willing ba kayo na magkasundo doon sa mismong barangay na lang siguro at ilagda natin bilang kasunduan? Yun nga po inaantay ko para naman hindi matingga yung property ko. Alright. Kausapin na natin ngayon itong Chief Investigator ng Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng Camp Crame, Quezon City. So magandang umaga po sa inyo, Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz. Yes, sir. Good Yes. morning din po. Sir, ano po magagawa nating assistance para dito sa mga to? Matutulungan po natin sila sa pag-proseso sa mga dapat kailangan ng mga dokumento para ma-file po natin ang kaukulang kaso sa piskalya po. Okay. Sir Salvador, Sergeant, ito po ba may posibilidad na mapatawag tulad po ng ibang ginagawa niyong pagtulong sa mga ibang problema dito sa aming programa? Mapapatawag niyo rin po ba si Monique sa inyong tanggapan dyan sa anti-fraud? Yes, of course. Mapapatawag po natin sila. Para sa ganon, may paliwanag, ma-enlighten din po tayo kung bakit nila ginawa yan at anong mga pruweba ang mga hawak nilang dokumento at bakit nila paniwala itong mga binibiktima nila. Yes. Actually, sir, mabanggit ko lang, nagkaroon ng harapan sa barangay, may interesado kaming nakuhang impormasyon na kung saan itong babae na si Monique na umani kumuha ng mga pera pati sa anak dun sa tatay mo kung patagong kumuha ng pera. Sinasabi niya yung mga pera din ay in-itemize niya. Ibig sabihin, ginastos na niya. Pero in-itemize na niya, pinapakita niya kung saan siya ginastos ang pera. Pero walang permiso dun sa paggamit dun sa pera. Yun, sir, ang sinabi niya sa barangay. Anong tingin niyo dyan, sir? Tatamaan po siya doon dahil siya mismo naglatag sa ebidensya niya at yun sa kanya. So, liable din po siya na mananagot yan. Yes. Kasuhan sa fraud yan. Okay. Sergeant, ito lang, gusto ko lang malaman, sa dami ng complainants, ano po ba yung pwedeng kaharapin ni Monique kung hindi niya po ito aayusin? At ano ang parusa sa ganitong klase ng krimen po? Tama. Kung
aabot po ng 3 o pagtaas yung mga complainant nung matatawag ng multiple victims, pwede pong file yan sa Piskalya for alleged large-scale estafa. At ito po ay mabigat-bigat. Okay. Sir, sa pagkakaalam namin, 4 pong nasa studio, pero dun po sa record ng barangay, mahigit 8 ang nagrereklamo laban dun sa tao na yan. Plus, sabihin na natin yung anak, live-in partner, tsaka itong si tatay. So, they're about more or less 11. So, yun sir, ang kaukulan ba possible na head count na lumapit din sa inyo para dun sa pagpa-file ng kaso laban dito kay Monique. Sige po, Sir Carl, anytime, papuntahin na sa opisina. Sa gano'n, ma-finalize na po natin yung mga dokumento. Sabihin natin sa Piskalya kung kompleto sila o ano man, basta importante, papatawag muna natin ng mga yung respondent para sa gano'n for our transparency investigation. Okay, alright. Sir, siguro dagdag ko lang, no, para lang klaro dito sa mga complainant na lumapit sa amin, ano po sir ang sinasabing kaukulan na parusa if proven na talagang meron large-scale staffa na nangyari dito? Wala po, no po yung penalty po doon, Sir Carl. Wala pong piyansa po. Walang piyansa. Walang piyansa, ibig sabihin no bail. Kulong. Pag napatunayan po yung allegation sa tulong natin ng pag-file ng kaso dyan sa Piskalya, maaari po silang makulong habang buhay. Alright, okay. So siguro sir, with that said, asahan po namin yung maging agaran aksyon ng inyong tanggapan dito sa Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit ng Camp Crame, Quezon City. Maraming salamat sa inyo, sir. Yes po, Sir Carl. Maasahan po ninyo ang aming serbisyo. Maraming salamat din po at mabuhay din. Maraming salamat. Alright. So, klaro na ba sa inyong lahat? Ang mga susunod na hakbang na gagawin, yung gagawin ng kabila para lang kahit paano maging tahimik na pero maghahabol pa rin tayo. Yes po. Okay po? Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. At dyan po tayo nagtatapos sa una nating sumbong ngayong araw. Ito nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, ilalaban kadigiwan. Itong hashtag, ipabitag mo. Bago natin pag-usapan ng naging solusyon ng inyong problema, ano po ang nangyari? Nagkita-kita po kami ulit sa barangay. Nakipag-settle po yung may-ari po ng apartment sa amin. Naibalik naman po lahat ng pera na regarding do sa Sanla sa aming lahat. Then after a week, binigyan po kami ng 1 week para makapaglipat po or makapaghanap ng bagong manilipatan. And lahat naman po kami nakalipat na po ng uupahan. So meron pang isa pang detalye na umano'y narinig ko kanina na may nabanggit sa inyo itong mismo suspect, itong si Monique. Ito, anong nasabi sa inyo? Based po sa last chat niya po sa amin, dahil po sa nangyari, gusto po sana niya humingi ng tulong dahil gusto niya pong sabihin na meron po siyang kasabwat sa ginawa din niya. Nung una pa lang, ay sumagot na siya sa aming tawag itong si Monique. At wala na siguro magiging problema na nailaglag na niya o naisabi na niya kung sino ba yung tao na kasabwat niya umano dito sa pangyayari ito. Pero kung akong tatanungin mo, dapat si Monique umarap sa inyo at the same time, with the law enforcement, babanggitin niya at ilalaglag niya itong kabilang tao para makasama din sa investigasyon na gagawin ng sinasabi natin CIDJ kung sakali. Maraming salamat po sa bumubuo ng bitag kay Sir Carl Tulfo sa pagtulong po sa amin para maibalik po ang aming pera. Taos puso po kami nagpapasalamat dahil nakahinga na po kami ng maluwag at kahit papano po ay nakalipat na po kami sa bago naming tinitirahan ngayon. Maraming salamat po sa inyo dahil sa inyo nakakatulog na po kami ng matiwasay. Thank you po, Bitag Team!